Sumainyo ang Panginoon. Bahagi nyo, kung tutusin po ito ay kalugtong din ng ating pagdilay ng nakaraang linggo na kung yung maalala, anong sabi ni Jesus kay Martha, pinili ni Maria ang higit na mabuti. At ano yun? Yung panalangin. Ngayon naman ay isa sa mga alagad ni Jesus. Well, hindi natin alam kung ito ay mula sa 12 o mula sa 72 na nagsabi na turuan kami manalangin. Tatlong bagay yun. Una, yung pagpapalalim ng pananalangin. So, lahat naman tayo marunong manalangin. Surely, ang mga alagad ni Jesus ay marunong manalangin. Bahagi yun. Sapagkat sabi nga natin isang patak ng isang mabuting Israelita ang palaging nananalangin. At bahagi ng pagkilos na ito natin na tulad na ipinaman ninyo sa Ebanghelyo, turuan mo kaming manalangin katulad ng mga alagad ni Juan Bautista. Bahagi yun. Sabi nga, hindi sapagkat naiingit sila sa mga alagad ni Juan Bautista. Pero nais nila makita ang mas malalim na pananalangin. Sabi nga natin ngayon, itong nakaraang linggo, na walang tigil ang ulabog. Nakapagdasal kaya tayo, baka naman puro lang tayo yung tao. So bahagi yun. At kung tutusin po, yung level ng panalangin, ay hindi lang mo yung pag-uusapan. Marami tayong sinabi sa Panginoon na kapag nobena tayo, na kapag Santo Rosario tayo, o yung iba, kahit na umuulan ay nakapagdiriwang ng misa. Pero sabi nga natin, hindi lamang yung alin, yung may sinabi tayo sa Panginoon, yung pananalangin niya alin, relational. Kaya pag sinabi natin ay makikita niyo kung isa sinasabi ng mga iba natin kapatid na hindi katoliko. May relasyon ka ba sa Diyos? Panalangin kami. No? Yun ay bahagi yun. No? Pero hindi lamang sa pagkakataon sinabi natin relasyon. Kaya matawag natin ay alin. Ang paanyaya ni Jesus ay ganito kayo manalangin. Ama namin. Very close. Ama namin. Bahagi yun. Pero hindi lamang bahagi ng pagkilos mo rin galing. Sabi nga natin, may level. Hindi lamang yung level na tayo ay nagsasalita sa Diyos. Nag-uusap sa Diyos. Ang tanong pangalawa yan din, may sinabi ba ang Diyos? Kasi bahagi yun, no? Na nawa makita natin. Kasi kung lumalalim tayo sa ating panalangin, hindi pwedeng walang sasabihin sa atin ng Diyos. Maraming gusto sabihin sa atin ng Diyos. Ang tanong alamay alin, nakikinig ba tayo? No? At yung mas malalim na alin, pwedeng sabihin lamang ng Diyos na alin. Yung tinatawag natin dito alin, mystical, no? Mga mistiko, samahan mo lang ako sa panalangin. Maaaring walang sabihin sa iyo ng Diyos. Ang pwedeng sabihin ng sa iyo ng Diyos ay, samahan mo ako sa panalangin. Pero sabi na dapat, lumalalim tayo sa panalangin. At kung talagang lumalalim tayo sa panalangin,
makita natin yung mga kahulugan na nawa makita natin. At ngayon, tayo nagdiriwang ng misa, sana every time na tayo nagdiriwang ng misa, nagdarasal kayo, hindi lamang yung nasagot ninyo yung tanong na ano ang sinabi ko sa Diyos. Sana masagot rin ninyo yung tanong na ano ang sabi sa iyo ng Diyos. Bahagi. At yung mas malalim na alin ay naramdaman mo bang kasama mo ang Diyos? Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay tinatawagan tayo ng Diyos. Sabi nga ko rin, matyaga. Kinakailangan natin ng matyagang panalangin. Nagpupumili yung ating isang buhay. Yung tema na ibinigay ay huwag pagpupumili. Matyaga. Mas magandang gamitin yung salitang matyaga. So, ano ang ibig sabihin? Kung matuka at ikaw ay bubuksan, may pagkilos. Imahin ay pinakita ni Kuya Ren, yung kaibigan na nangailangan ng tatlong tinapay. Kasi meron siyang bisita, hating gabi. Wala siyang may handa. Alangan namang matulog ng gutom, yung kanyang bisita. Naranasan niya pag matulog ng gutom. Mahirap matulog ng gutom. Kaya ito ay pumunta doon sa kanyang kapitbahay at humihingi ng tatlong tinapay. Kaya lang, ating gabi na. Nakatulog na. Madalang naman natin sa kultura ng Diyos, kapag inisip mo yung ama ng tahanan, lahat magigising. Kaya yun sabi niya, pero gawa ng pagkatyaga, bahagi yun. Kaya napakalaga yung panalangin natin, may pagkatyaga. Bakit? Bahagi mo rito na dito natin makikita kung alin. Kung yung bang ipinagdarasal natin ay tama. At dito rin natin makikita yung alin. Yung pagsasala ng ating panalangin. Sinasala yung ating panalangin. Kung isa meron ng sasabi, Father, ako ay nanalo ako. Sabi, tumaya ka ba? Hindi naman tumaya. Eh, ba't ka nanalo dyan? Hindi ka naman pala tumaya. Eh, baka scam yan. Kung isa meron ganun, may mag-text sa'yo sa cellphone, hindi kaya mag-i-email sa'yo, nanalo ka ng ganito. Tawagan mo ako. Ay, wala. Scam. Sasabihin sa iyo ay bago ibigay yung premyo mo, magulong ka muna ng ganito. So, mayroong bahagi yung may pagkakagawa. At maliwanag natin kaya mo ito pinanalangin, kaya ito tinanggap mo, kasi ipinanalangin mo. Bahagi mo lang kung saan yung makikita natin. At pagkakagawa din na kung saan sabi mo, sinasala yung ating mga panalangin. At makita rin mo natin, kuminsan may mga tao na gusto mong magkaroon ng sasakyan. Kasi para maging madali yung aking pagpunta sa trabaho, hindi ka naman binigyan ng sasakyan. Ang binigyan na yan yung kumpanya. Ay, may service ka naman. Hindi nga ikaw binigyan ng sasakyan, pero yung panalangin mo na mas madali ngayon ang trabaho mo kasi may sinasakyan ka na, ay gawa ng bahagi. Kaya, kinakailangan natin ng pagtsatsaga sa ating mga panalangin. Pangatlo, yung kagandahang loob ng Diyos. Sana tayo ay magtiwala higit sa lahat sa atin, kagandahang loob ng Diyos.
Kuminsan sinasabi natin na hindi binibigay ng Diyos yung aming hinihiling. Ay, anong sabi ko sa Ebanghelyo? Bibigyan ba ng Ama kapag ang anak niya ay humihingi ng isda? Bibigyan niya ba ito ng ahas? O bibigyan niya ba ito ng alakbang kung humihingi ng itlog? Kasi may pagkasimilar yun eh. No? Yung ahas at saka yung isda, halos magkamukha. No? At yung alakdan at saka yung itlog, bahagi yun. Hindi yung tayo ipapahamak ng Diyos sa kanyang pagbibigay. Pero higit sila, nakita natin, kagandahan doon ng Diyos kung babalikan natin. Yung unang pagpasa, sapagkat na nakita natin na nakipagpati sa Diyos. So, nagsimula ng 50, umabot hanggang 10. Biro mo yun, 10 katao na matutuwid ay kayang palangpasin ng Diyos sa dalawang bayan, Sodoma at Gomora. No? Bahagi yung kagandahan doon ng Diyos. At kung makita ko natin, no? sabi nga ano ba yung kasalanan ng dalawang bayan na ito? No? Kuminsan nakatuon lang tayo sa sexual na kasalanan. Hindi na po yun. Naalala mo sabi ni Bishop Ambo David, no? Where sexualized sin. No? Hindi lang po yung kasalanan na yun. Ano ba yung kasalanan ng Sodoma at Gomora? Idolatry. No? Yung pagsambal sa mga Diyos-Diyos. Ano ba? Kayabangan. Ano ba? Violence. Violence. Bahagi yun. Mabuti na lang ngayon, yung panahon na ito, no? Kapag ikaw ay mag-upload sa mga social media, kapag may nakitang dugo, ipapatag yung upload mo, i-delete. Ay, nung unang panahon, walang human rights, human rights. Nung unang panahon, kapag sinabing violent, itong mga taga-Sodoma at Gomora, kapag nakipaglaban yan, walang matitira. Kapag nakipaglaban ka sa isang tribo, laban sa kabilang tribo, lahat ng lalaki pinapatay. Tinotorture. At kung ano-ano uri ng torture. Ngayon sa atin, bawal ang torture. Bahagi yun. Pero yun, mga violente, wala man lang nakita at sampung taong matuloy sa Sodoma at Gomora. Pero yan, nakita ng buong kapal. Kaya, bahagi yun, sa mga taong tunay na nagdarasal. Makikita natin yung tunay na kagandaang loob ng Diyos na nais ng buong kapal na ibigay sa atin ang pag-asa at ang kanyang kaligtasan. Nais niyang makamit natin ang kanyang kaligtasan. Higit sa lahat yung alin? Yung buhay na walang hanggan. So ito po naman sa pagkakataon na ito sa ating panalangin. Lumalim tayo sa panalangin. Marami tayong dapat na ipagdasal. At maraming gusto sabihin sa atin ng Diyos. Baka hindi lang tayo nakikinig. Pangalawa ay magtiyaga tayo. Bahagi mo
medyo mahirap ito sa magandang lipunang ginagalawan natin ngayon. Ang gusto ay instant. Pangatlo, higit namin nakikita ang kagandahan ng loob ng Diyos sa kanyang dakilang plano para sa iyo at para sa bawat isa sa atin.